PTV, Telebisyon ng Bayan. Isang magandang gabi mga kababayan. Narito na uli kami, ang inyong mga lingkod na maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng pag-asa at aksyon. Ang inyong pagtitiwala sa pamahalaan ang nagbibigay buhay at inspirasyon para tugunan ng inyong mga problema at hinaing na inilalapit ninyo sa Presidential Action Center at 8888 hotline. Ang unang kwento natin ay mula sa Mabalacat, Pampanga, kung saan isang kabataan ang lumapit sa PACE dahil nahihirapan na siya sa pagproseso ng kanyang postal ID. June 2, 2016 nang mag-apply si Nika Oliva ng Postal ID na gagamitin niya para sa pagkuha ng remittance at sa paglakad ng mahalagang papeles. Pero hindi raw niya sukat akalain na sobrang tagal ang pagkuha nito. Kwento ni Nika na nakawan siya ng bag kaya't nawala niya rin ang resibo para sa kanyang Postal ID. Kasama ring nawala ang kanyang school ID. Lumapit na raw siya sa Philippine Postal Corporation o PhilPost para i-report ang insidente. Sinabihan naman daw siya na agad nilang gagawan ito ng paraan pero makalipas ang ilang buwan ay hindi pa rin natutugunan ang kanyang problema. Kaya naman minarapat na ni Nika na ilapit ang problema sa Presidential Action Center. September 19 nang mag-email si Nika sa PACE at October 3 nang i-forward ng PACE ang concern ni Nika sa PhilPost. Sa liham na ipinadala ng PhilPost noong December 13, sinabi nito na batay sa record ng kanilang ahensya ay October 18 pa na ibigay kay Nika ang kanyang postal ID. Inihayag din ng ahensya ang kahandaan nitong imbestigahan ang pagkaantala ng pagre-retrieve sa postal ID ni Nika. Kinumpirma naman ni Nika na tinext siya ng PhilPost noong October 18 para sabihing maaari na niyang kunin ang kanyang postal ID. Nagpapasalamat si Nika dahil naresolba na ang kanyang concern. Simpleng problema lang yan, pero syempre malaking bagay para kay Nika Oliva, kaya binigyan pansin ito ng PACE at ng PhilPost. Kaya salamat sa PhilPost sa pagtugon ninyo sa problema ni Nika. Hindi naman pahuhuli ang POEA at Department of Labor na tumugon sa reklamo ni Abigail Pabellano mula sa Candelaria, Quezon. Nag-email si Abigail sa PACE noong December 2, 2016 para humingi ng tulong na mapabilis ang pag-release ng kanyang overseas employment clearance mula sa POEA para makapagtrabaho na uli siya sa Malta bilang household service worker. Pinagpapasapasahan daw si Abigail ng POEA at DOLE sa loob ng isang buwan. Hindi tuloy siya nakabiyahe na dapat ay noong December 2. Pero nang i-defer ng PACE sa POEA ang reklamo ni Abigail noong December 5, umaksyon agad ang ahensya at nirelease ang kanyang clearance noong December 7. Bagamat naurong ang biyahe ni Abigail, laking pasalamat pa rin niya sa PACE, POEA at DOLE dahil na-issue na ang kanyang clearance at balik trabaho na siya sa Malta. Saludo tayo sa ating mga bagong bayani kaya hindi dapat dinidelay ang mga dokumentong kailangan nila sa trabaho. Mula sa POEA at DOLE, pumunta naman tayo sa PVAO o Philippine Veterans Affairs Office. Humingi ng tulong sa PACE ang isang byuda para sa adjustment at pag-release ng pensyon ng kanyang veteranong mister. Narito ang kanyang kwento. Masa Masid. Dala ang pag-asang matulungan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. To the AFP Modernization Program, focus on maintaining the high state of morale of our men and women by delivering health and wellness. Lumapit ang biyudang si Lucia Trinidad sa Presidential Action Center para makuha ang adjustment pay sa pensyon ng yumao niyang asawa na isang veteranong sundalo na si Major Severo Trinidad. Sa sulat na pinadala niya sa PACE noong Disyembre ng nakaraang taon, ang perang makukuha ay panggastos man lang daw sa mga gamot na iniinom niya para sa sakit sa puso at high blood. Bukod dito ay nais rin niyang mapagtapos ang kanilang dalawang anak sa kolehiyo. Kalakip sa sulat ni Trinidad ay ang pagdarasal niya sa kaligtasan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa magandang hangarin niya para sa bansa. Batid rin niyang malapit ang loob ng Pangulo sa mga sundalo.
it is really my bounden duty to seek peace for the land. Bilang aksyon ng PACE, nagbigay sila ng transmittal letter sa PVAO upang bigyang pansin ang hiling ni Trinidad. Siya po isang World War II veteran at mula po nung 1992 hanggang nung May 2008 po, namatay po siya kasi ng 11 of May 2008 at dalawang pension po yung tinatanggap niya. Isang old age pension at saka isang disability pension. Kaya lang po yung disability pension niya naging 100% lang po ito noong January 1996. So, nagkaroon po ng batas about total administrative disability noong 1994 na kung saan sinasabi po doon na kapag yung veterano sumapit na po sa edad na 70 years old, entitled na po ito ng 1,700 monthly. Noong December 12, 2016, ipinagbigay alam ng PVAO na inihahanda na nila ang karagdagang pensyon ni Trinidad. So, nito pong January, yun pong na-prepare na po yung cheque, na i-remit na po dun sa kanyang pension servicing account kung saan din na tinatanggap yung kanyang old age pension. So, withdrawable na po ito. So, si Mrs. Lucia Trinidad, wag po siya mag-alala. Okay na po yung claim na rito na uncollected na pension na due dun po sa kanyang asawa. Dagdag pa ni Palor, inalam pa raw nila ang financial record ng namatay na veteranong sundalo, kaya medyo natagalan ang pagproseso. So, ito po si Mr. Trinidad, dahil more than 70 years old na po siya noong 1994 at yung kanyang tinatanggap na disability partial lang po, so entitled siya nung differential nung disability. Let's say kung ang tinatanggap lang niya at that time is 1,225, kailangan buuhin mo yon na 1,700. So yun po yung uncollected disability pension or disability pension po ni Veteran Severo Trinidad na ibabayad po kay Mrs. Lucia Trinidad. Ipinayo rin ng PVAO na baka may educational benefit ang retiradong sundalo na maaaring magamit ng kanyang pamilya. Maraming salamat, PVAO, sa inyong pagbigay pansin sa reklamo ni Ginang Trinidad. Alam nating may mga reklamo sa PVAO na mabagal ang serbisyo, pero syempre, tumutugon naman sila. Pero PVAO, sana medyo paspasan pa natin ang pagproseso ng mga benepisyo ng ating mga veterano. Tandaan, sila ang lumaban para sa ating kasarinlan. Kaya ibalik lang natin ang nararapat para sa kanila at kanilang mga pamilya. Tama, dahil sa inyo po umaasa ang ating mga mamamayan na may matatakbuhan sila sa oras ng problema. At ang programang ito ang instrumento ng pamahalaan para makatulong sa inyo, mga kababayan. Hanggang sa muli, ako po si Weng Hidalgo. At ako na naman si Assistant Secretary Chris Ablan. Lagi niyong tandaan, walang suliraning hindi masusolusyonan dahil sa gobyernong Duterte, may kakampi kayo. Basta't ilapit na lang ito sa linya ng pagbabago.